Hindi ko na po gagawin isang full-blown lecture dahil alam ko naman po na kayo yung tuturo rin ng history. Isisingit ko po parang komentaryo dun sa pelikula. Alin yung fictional, alin yung historical basis, no? At ano pa yung nangyari? Ano yung context na hindi na naipaliwanag sa pelikula? Implied na lang yung iba. Okay? Ang una ko po gustong bagitin ay yung dalawang tao na pinatay sa dulo ng pelikula. Kasi madalas tinatanong ng mga estudyante at teacher, sino yung dalawa? Yung tinorture muna was Major Manuel Bernal. Okay? After the death of Antonio Luna, pati yung mga followers na magkakaroon ng series of reprisals yun. Hindi po nagtatapos kay Antonio Luna. Pati yung mga tagasunod niya, they will be handed down. Okay? Si Manuel Bernal ay tutorturin sa government house sa Dagupan, Pangasinan by a group of soldiers led by Gregorio del Pilar Michel. Okay? And he will be shot by a certain Major Gatmaitan in Pangasinan. Okay? The other one, si Captain Jose Bernal, yung kapatid niya, Bernal Brothers, na Makaluna. Yung nakita niyo po na binaril na tumatakbo, he was gunned down in Candaba, Pampanga, June 16, 1899. June 5, pinatay si Antonio Luna. So, meron pang kasunod. June 16, 1899, by whom? By soldiers under Colonel Serviliano Aquino. Serviliano Aquino is the lord of Ninoy Aquino, who was under Emilio Aguinaldo. Okay? So, may portrait pa na mangyayari. Ano ba? Si Jose Alejandrino, bakit hindi siya nagalaw? Di ba pinakita siya sa dulo, nakasakay si Aguinaldo sa kabayo, tinignan siya? Bakit hindi siya nagalaw? Meron pa po siyang kapatid na hukuman sa large military force in the north that would have committed a mutiny if Jose Alejandrino was harmed. Kung nag-mutiny yung kanyang kapatid, makakompromise ang retreat ni Aguinaldo northward. Di ba tatakbo sila pupuntang Tiran Pass? Kailangan pa sa nila yung Paso Tiran. Yun po yung dahilan kung bakit hindi nila si Alejandrino. Only Captain Eduardo Rusca lived on to tell the tale. He was shot on the leg, hindi na napakita sa pelikula. Pero si Rusca ay nabalil din. Siya po yung mabubuhay. Si Colonel Francisco Paco Roman died together with Antonio Luna. Okay? So, bibilisan ko na lang po ito, no? Nagtag na diskusyon. I entitled my presentation, General Luna, Reflections on History, Heroism, and Nationhood. Okay? Sige po, share ko lang. Okay, so, ano po yung magandang i-highlight sa klase natin? The Filipino nation did not exist by default. Okay? The Filipino nation did not exist by default. What do we mean by that? Wala naman pong Filipino nation dati. Nariyan ang isla, prehistoric times meron ng mga human settlements. Pero wala pong Filipino nation dati. Ang pinakamagandang tanong ko dito po bukod lagi, sila pula po ba Filipino? Sila Suleiman ba ay Filipino? Okay? Wala po pong sense of Filipino identity back there. Okay, so, by ethnicity, pwede mo sabihin, Pilipino siya, dito yan tumubo. Pero yung magandang tanong, iniisip ba niya na siya ay Pilipino? Did he see himself as a Filipino? Definitely not. Okay? Bakit po? Because the Filipino nation is also an artifact of history. Produkto ito ng historical process. At madalas po, sa kasaysayan ng Pilipinas, lagi natin tinuturo 19th century ang panahon kung kailan ang usbong nasyonalismo at identidad ng Pilipino. Okay? So, it was the time when the likes of Rizal, Luna, Bonifacio, Aguinaldo, Mabini lived. And that was a very crucial point in our nation, in our national narrative. Okay? Now, yung nakita po ninyo ng mga struggles kanina, like Tomas Mascardo refusing to acknowledge the authority of Luna, like the Kawit Battalion under Captain Pedro Arolino refusing to send reinforcements in the Battle of Caloma. Yan po ay mga indicators na hindi sabay-sabay na nauunawaan ng mga Pilipino ang ideya ng pagkabansa. Okay? Hindi po natin pinamaliit yung mga nasa lower class ng lipunan. Pero aminin po natin ang ideya ng pagbubuo ng isang nasyon na estado ay isang proyektong moderno na galing pa sa Europa. Okay? So, ang mga unang makakaisip nito at makakaramdam, halimbawa, na kailangan ng pantay na karapatan at
pagpupuo ng bansa ay yung mga ilustrado na napapakala to. Okay? Now, hindi po natin sinasabi na walang sense of nationhood ang mga hindi ilustrado. Ang punto po natin, kung meron mang social class na pinakaunang nakaramdam na, hey, we have to ask for equal rights that the Spaniards are enjoying before the Spanish law. Sila yun. And Antonio Luna belong to that class. Now, puro ba si Antonio Luna? Ang maganda sa pelikula po na ito, hindi nila i-present si Luna bilang isang purong bayani na walang mancha. Sa totoo lang po, taong-tao ang presentation kay Luna. Hindi mo maririnig si Jose Rizal na nagpupura sa Toribia sa Bayan ng section. Pero dito, di ba? Dami rin natutulong Spanish na first word, no? Nilista ko yun. Enjoy ito, magagamit niya next time. Now, yung pagpapakilala kay Antonio Luna dito, makikita ko, very human. Meron lang po isang aspeto na tingin ko dapat binanggit sa pelikula na hindi na isama. Alam na po ko yun? Noong unang pumutok kami magsiga noong 1896, Antonio Luna refused to join the revolution. And he even denounced those who were participants in subversive activities. Okay? Pero ito po yung focus naman ng pelikula. Yung Antonio Luna na nagbalik galing sa Europa. Okay? Ano po ang kwento ni Antonio Luna? Anong background ni Antonio Luna? Kung nakapunta na po kayo sa harap ng Raha Sulaiman School of Science and Technology, no? Nandun po yung bahay ni Antonio Luna, no? Na mukhang bodega na ngayon. Tapos nasisira yung mga flag, Philippine flag. Okay? Si Antonio Luna, despite the fact that he traces his roots to Ilocos, was born in Binondo. Iba siya kay Juan Luna na sa Badong Ilocos Norte pinanganak. Dito na po ang kanyang childhood. Kita niyo po, sa La Solidaridad, ang pen name niya, taga-Ilog, hindi Ilocano. Okay, taga-Ilog, no? So he grew up in Binondo, obtained his Bachiller and Artes in the Ateneo Municipal de Manila, just like Rizal. Pre-pharmacy from the Universidad de Santo Tomas, hindi niya po yung tinapos, itinuloy niya pag-aaral sa Europa. Saan po siya nag-aaral? Licentiate in Pharmacy at the Universidad de Barcelona, at doctorate in pharmacy from the Universidad Central de Madrid, just like this one. In terms of intellectual academic achievement, si Antonio Luna nakuha niya yung doctorate niya. Si Rizal hindi. Bakit? Hindi niya na pinili mag-thesis, di ba? Pero it doesn't mean hindi siya pwede mag-practice ng medicine. He's still a doctor by profession. It's just that he cannot teach medicine in the university. Dahil hindi siya nag-thesis. Si Antonio Luna po, ladies and gentlemen, was able to publish scientific articles in journals in Europe. Na-publish niya ang doctoral thesis niya on malaria in 1893. Ang background niya po science. Kung ang kanyang kapatid na si Juan Luna ay art, sa kanya po science. At makikita po ninyo, pagdating sa battlefield, napakadali para kay Antonio Luna na mag-impose ng mga laws. Merong mga laws na hindi mo dapat suwahin. Napakadali na mag-isip sa ganong paraan. Bakit po? Dahil ang background niya science. And in science, you have universal laws. Okay? I-impose mo ito sa mga kababayan mo na ang mundo ay kabita lang o kawit lang. Mapapaaway mo talaga. Okay? Look at how the soldiers of Aguinaldo behave. Personal allegiance yun. Hindi pa malinaw yung ideya na bumubuo tayo ng bansa. Naroon sila because when the revolution started in Cavite, sa Cavite case, no? 1896. Nandun na sila sa tabi ni Aguinaldo. At makikita nyo paano nag-revert when Emilio Aguinaldo was in Cabanatuan, Nueva Ecija. Bumubuo siya ng bansa, but he surrounded his headquarters with Caviteño soldiers. Bumalik siya sa town level ng thinking. Hindi niya mapakitiwalahan yung ibita niya Kawit. Okay? Now, yung mga kumatay kay Antonio Luna, sino po sila? Kawit Battalion. These are the same soldiers he disarmed for insubordination during the Battle of La Loma. Okay? Ano po ang nangyari? Humihingi ng puwersa si Antonio Luna to retake or recapture Manila. Di ba hawak ng mga Amerikano Manila? Hindi dadating ang Kawit Battalion. Dahil sabi nila, walang utos mula sa Presidente Aguinaldo. He disarmed them, relieved them of their duties, pero later on, they were reinstated by Emilio Aguinaldo. And then it was who will kill him. Sige po, forward na natin. Pictures na, total na-explain ko na. Yan po ang actual photograph ni Antonio Luna. Yung nasa right side, that is his pre-human form. Angry Bird ko po siya yan, no? Yung nasa red. Okay.
Antonio Luna died at the age of 33. Bata-bata. Yung generation ni Rizal, puro 20s, 30s na batayan. Okay? Maisip po rin na napaka-active na kabataan in shaping the story of the nation. Okay? Next. Diba, nakita ko yan. Ayan. Kapatid siya ni Juan Luna. Which is which? Sino si Juan Luna, sino si Antonio? He was the youngest brother of Juan Luna. Youngest. 7 sila. Pinakabata si Antonio. Si Juan Luna, the painter, nasa left or right? Nasa right, no? Yung mas mukhang no? Juan Luna po yan. Alam niyo kung bakit? This photo was taken after Juan Luna was released because he shot his wife and mother-in-law in Paris, September 1892. Kaya, kita niyo po sa picture no, may pinagdadaanan po si Mujer. Si Antonio Luna yung mas fresh, kasi nasa left side. Next. Next. Yan, no? Juan Luna on the left, Antonio Luna yung mas fierce, no? Nasa right. Mas fierce talaga. Profile pic po yan sa Facebook yan. Next. Now, so nakita niyo po yung imahe kanina ng Spoliario at palagi niyo pong sinasabi, what would be a more appropriate image to use? Nakakakilabot. Bakit? Ang Spoliario po ay yung basement ng Roman Colosseum kung saan ang mga gladiator na namatay at naningalo ay kinukunan ng kanilang mahuli gamit sa katawan. It came from the Latin word spoliatus, which means to rob or to plunder for spoils. At yun yung ginagawa sa mga namatay kanina. Tama? Ginagawa nila. May nagtanong na teacher, Sir, parang OA po yung execute, yung mga kanyang assassination. Ganun po ba talaga o creative license yun? Kung alam po ninyo ang accounts, nasa 40 wounds ang sugat ni Antonio Luna. Hindi pa kasama ang hacking. Hindi pa kasama ang taga. Rifle shots at pistol at stab ng mga daggers. Ganun kagrabe yung ginawa sa kanya. Okay? Nakahiga na po siya, tinataga pa siya. Ganun katindi ang galit. No? Next. So, nakwento ko lang ito kanina. Next. Ayan po. Bihira tayo makakita ng picture ni Antonio Luna na hindi naka-general uniform. Yung nasa right side po, yung may hawak na microscope, was taken in the Institut Pasteur in Paris, France, in the early 1890s. After his doctorate, nag-aral pa siya sa Institut Pasteur. Okay? So, may postdoc pa rin, studies pa. Hindi lang po siya war freak na general, no? Basta-basta. May doctorate po siya. Okay? Next. Yan. Meron po magandang anecdote na gusto kong ikwento sa inyo. Yung pang-fourth na bullet. Sumulat po si Antonio Luna ng isang essay ng pamagat ay Impresiones Materiales de un Filipino. Kung kayo po ay kabilang sa henerasyon ni Rizal na nag-aral sa Manila, sa mga kolehiyo at universidad, ang standard of civilization ninyo ay Espanyol. Literature, history, everything that you read, ang standard mo ng what is civilized ay Espanyol. Pero nung dumating si Antonio Luna, sa Madrid, he wrote his impressions. At meron siyang mga criticism na he wasn't that impressed with the capital of the Spanish Empire. And this was not taken lightly by a Spanish journalist, the editor and publisher of the El Pueblo Soberano named Celso Mir Diaz. Antonio Luna played with his name, hindi Mir Diaz, mierdas. Ang mierda po ay shit. Ang mierdas ay plural. Shits. Okay? Anong ginawa ni Antonio Luna? Akala ni Celso Mir Diaz, ang sumulat ng article ay ang kuya niya na si Juan Luna. You think they're all good? Okay? Ilahit-lahit niya. Sino ba itong pintor na ito na akala mo kung sino na hindi naman dapat naging pintor kung hindi nag-aaral sa Spanish educational institutions. Now, what did Antonio Luna do? He hunted down Celso Mir Diaz in Barcelona. At nakita niya po siya sa kanyang paboritong cafe, sa Cafe de las Cristales, malapit sa Plaza de Catalunya sa Barcelona. At kung nakita niya po, itinuro ng mga Espanyol na naroon, ilapitan niya, he spat on his face and challenged him to a duel. That's an idiot challenging a Spaniard right in the heart of the Spanish nation. Okay? Bakit po ganun katindi ang outrage? Sa Antonio Luna po, kahit saan siya pumunta sa Madrid, tinatawag siyang iguro at chief. Dahil iba yung kulay ng balantikan. Okay, so, ramdam na ramdam niya yan. Hinamon niya si Celso Mir Diaz. Lumaban ba si Celso Mir Diaz ng duelo? Ng gentleman's game? Hindi. Anong ginawa niya? Nagsumbong siya sa authorities at nirate ang boarding house ni Mariano Ponce. Dahil dito is central ng mga subversive activities. Ganun sa Antonio Luna. Okay? Now, meron po isa, alam niyo na po ito, lalo na sa nagtuturo ng Rizal.
Nahinamon niya ng duwelo si Rizal, duwelo si Rizal, dahil ginagawa nila si Nelly Faustin. Okay? At sabi po sa sulat, at sabi po ni Rizal, I think it's just one of those things, no? It's just friendship. And I think we should not cease being friends because I thought we never cease to be. Okay? So, sabi niya, tinanong kita kung type mo si Lenny, sabi mo hindi. You even encouraged me to court her. Tapos bigla may something kayo. Okay? So, after that, naging ayos naman yung magkaibigan. Hindi naman po sila nagkaroon ng mahabang tapuan. Pero ang gusto ko, pag kinukwento niyo yung mga ganito sa estudyante, you humanize the heroes. Nagiging tao sila. Okay? At parang kayo bumubuo ng isang universe ng mga heroes sa Avengers, no? Magkakabulang mga buhay nila. Okay? Makikita niyo po ito sa pelikula. Next. Konti na lang po. So, La Solidaridad, No Limit Angere. Anong politika ni Antonio Luna when he was in Spain? Kanina siya alay. Alam po niyo yung propaganda movement was not a monolithic movement. Meron din mga factions yan. Iba-iba ang stand nila. Yung iba gusto reforms lang, yung iba gusto independence. Nandun po siya sa faction ng mga separatista. Kagaya ni Rizal. Okay? At mababasa ito sa Alicia Aborted in Glory po yan. So mga correspondences nila, malinaw, ang end goal ay separation from Spain. Although not necessarily through an armed revolution like what the Katipunan would be proposing later on. Okay? Next. Tingnan lang po. Ayan po. No? Group picture ng mga baby boys. Madalas magkatabi sa mga photos ng Filipino colony sa Spain sila. Rizal at si Pringles. No? Marcelo del Pilar. Nasa gitna. Next. Ayan po. Rizal, Pringles, and Mariano Ponce. Okay, Mariano Ponce. Next. Ayan. Si Juan Luna po yung nasa left. Yung mukhang umiihi, no? Post niya po yan, umaanggel po talaga siya. The one in the middle is Rizal, and the one on the right, can you identify him? The one who made Rizal utang so he can publish the LTV. VV. Valentin Ventura. Okay, Valentin Ventura. Pag tinignan po ninyo, no? Ang mga bayani natin ay taong-tao din. At dapat gano'n natin sila tinatalakan. Okay, next. Ayan. The second man from the left is Jose Rizal. And this is one of the few photographs of Rizal showing him smiling. Okay? Yung katabi niyo po is Jovic Valdivino. Felix Resurrección Hidalgo. Okay? Naalala niyo, aside from Luna, 1884, Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid, nanalo ang isa pong Pilipino, si Felix Resurrección Hidalgo. The beautiful woman in the middle is Nelly Faustin. The one who made Faustin at Luna. Okay? Yung katabi niya pong babae, believe me, she is a woman. Is Pastor de Tabera, the wife of Juan Luna, whom he shot in Paris. Okay? So, ganyan po. Nasama rin yung teacher. Kaya pala. So, napakasama rin yun. Nakalilig ng mga ganyan. Kaparin ko. Okay. Now, pinwento ko po kanina, yun ang title ng kanyang doctoral thesis ng malaria. El Hermatozoario del Paludismo, published in 1893. Pagbalik niyo po, may dala siyang research grant from the Spanish government. And then, next. He took an exam for the post of chief chemist of the Manila Municipal Laboratory. Tinalo ng mga Spanish. Siya po ang nakakuha ng posisyon. Okay? He opened a fencing club called Sala de Armas in Calle Alix. Calle Alix is now Legarda Street in Manila. Nagbukas sila ng fencing club doon, ni Juan Luna. At isa sa mga estudyante doon ay si Apolinario Mabini. Ha? Pila yun yun? Paano ng fencing? Just before he contracted polio. Okay? At isa sa mga unang instructors doon ay isang magiging takilang pintor who was also Paris educated. Sino? Fabian de la Rosa. To study in the Academy Julian in Paris. Okay? Nakwento ko na ito kanina. Now, si Luna, hindi sumama sa revolution. Pero nakulong pa rin siya sa Fort Santiago. Okay? After that, naging light term daw yung sentence na tinapon na siya sa Castro Modelo sa Madrid. Pero later on, a year later po, papakawalan siya through the intercession of Juan Luna himself. Pupunta siya sa Spain. Ganun kalakas ang lolo sa Spanish court dahil si Quezon Pinto. Okay? Now, ano ang gagawin ni Antonio Luna after? Interesting to. Dun 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 dun! He will study as much as he can on military tactics and strategy at the Ateneo de Madrid. After that, he will move to Belgium and study military tactics and strategy under General Gerard Matthew Lehmann, who will become a military leader pagdating ng World War I.
So yung trench warfare, yung knowledge na ng trench warfare, European po ang background. Okay? Next. Ayan, Antonio Luna teaching fencing to two students in Manila. Next. 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 Okay. Anong posisyon ni Antonio Luna? Anong posisyon ni Antonio Luna nung pinag-war? Okay? Una po, pagbalik niya, magiging Director of War, ang rank niya Brigadier General, magiging Chief of Operations, magiging Commander-in-Chief ng buong Central Luzon nung simula ng pinag-war. Yung class nila ni Tomas Moscato kanina, alam na kung bakit tayo sumunod ni Tomas Moscato? Bakit ganun siya ka-proud? Bago pumasok si Antonio Luna sa Army, he was already a veteran of 25 battles. Many of them he was wounded. Okay? And he was in command of 23,000 troops in Pampanga. Siya ang komandante noon ng Pampanga. And he wouldn't just let himself be subordinated under Luna. Okay. Now, ano ang naging price ng personal na pagpunta ni Antonio Luna to subjugate Tomas Moscato? Nakuha ng mga Amerikano ang Pampanga sa Bulacan. Kasalanan din ni Antonio Luna yan. Pati cavalry sinama niya. Pati tiradores, no? Di ba yung sharpshooters? Sinama ni Antonio Luna to subjugate Tomas Moscato. Okay? After that, the Americans will swarm over Kingwa, mali yung pronunciation, Kingwa, at Calumpi, Bulacan. Okay? Next. Pictures na lang po yung mga susunod. So, konti na lang po. Titis na lang. Na-skis bar. Araw, no? Banaswari Church, Malolos Congress, September 15, 1898. Next. Nung opening po ng Malolos Congress, merong BFF picture si Antonio Luna, si Emilio Aguinaldo. Si Emilio Aguinaldo po yung nasa gitna yung may hawak na cane. Yung katabi niya, yung naging kakulay ng mukha yung hat saka yung phone, si Antonio Luna po yun. Ano sa camouflage, ano? Next. Now, ito po yung mga battlefields kung saan siya lumaban, and mostly, lalo na sa main battles, talo po talaga si Antonio Luna. Okay? Why? Despite his brilliance and strategy, naging problema niya ang unifying the army. Dahil talaga po regionalist ang mga komandante. Okay? Nahirapan po siya ron. Kaya sabi nga ng director, ang irony kay Luna, mas nahirapan po siya sa mga Pilipino kasi sa mga Amerikano. Okay? Now, he was brutally assassinated. Nakita niyo po sa pelikula. Pictures na lang para pumatuloy yung kwento. No? Ito po ang itsura ng Cabanatuan Conference sa Nueva Ecija na tinatawag siya. That's how it looked like. Okay? Ano po ang mas malawak na political context ng pagpatay kay Luna? Personal animosity lang ba o grudge? Hindi. Alam niyo po kung ano? Ganito po yung background. May 5, 1899, mag-o-offer ang Secretary of State John Hay, kasi Camp John Hay yung bagay, no? ng autonomy proposal. Mahahati ang gabinete, pero kung gusto tanggapin yung offer ng mga Amerikano. Just like Pedro Paterno and Felipe Mercadino. Okay? Pero sina Antonio Luna at Mabini ay staunch, pro-independent personalities no doon sa gobyerno. Anong mangyayari? Si Apolinario Mabini matatanggal sa pwesto. Si Antonio Luna papatay. Okay, ito yung mas malawak na politika. May 5 po yun. May 8 bubuo ng bagong gabinete sa Aguinaldo, ipopwesto niya si Paterno. Anong tawag sa cabinet? The Peace Cabinet. Willing na makapag-negotiate sa mga Amerikano. May 21, 1899, sasampalin ni Antonio Luna sa Felipe Mercadino sa gitna ng cabinet meeting. Dahil ino-offer nila, binubuksan nila kasabi ng proposal, ng autonomy proposal. Sabi ni Antonio Luna, that's like selling the country to the Americans. Okay? Pina-arresto niya yung dalawa, pero later on, they were also released by Emilio Aguinaldo. Okay? Talagang net down sa Aguinaldo. Sa puso, no? Next. Now, sir, nakaligtas kaya dapat, kung nagawa po nila Antonio Luna na makawala sa kumbento ng Cabanatuan, nakaligtas kaya sila. Tignan po ninyo yung mga square na black. Those are the positions of pro-Aguinaldo troops waiting to ambush them all over Central Luzon. So there was a wider flag. Okay? Sa libro po na The Filipino Saga, at isa sa mga authors na si Dr. Bongkan, meron pong isang discussion on the assassination of Luna. And it was mentioned there, Emilio Aguinaldo's act to be as far away as possible when the crime was being committed was a deliberate attempt to dissociate himself from the crime. Was a desperate attempt to dissociate himself from the crime that was going to happen. Okay, next. Ito po yung lugar kung saan pinatay si Antonio Luna sa Cabanatuan. Next.
The convent is now occupied by a school. Meron po itong historical marker, the death place of Antonio Luna. Next. Kanina, nung pinapatay si Luna, merong babae sa bintana. Nagalaw ko ba yan? The Trinidad Aguinaldo E. Fanny, the mother of Emilio Aguinaldo. Okay. Wala siya kinalaman. Next. Okay. Ito po ang Kawit Battalion. So, mga sundalo ng Kawit Battalion. Next. May isang study sa Antonio Abad na pamagatay ang mahuwagang pagkamatay ni General Antonio Luna. Next. Antonio Abad interviewing Captain Pedro Anolino himself. Yung tumaga sa mukha ni... Actually po sa account head, mas mataas. Hindi talaga mismo. Mas mataas na konti. Halos temple na. Okay? Yung taga. And then after that, he was shot and stabbed by the soldiers. Okay? Tingnan po yung itsura nila. Mukha po siyang Indio. Sa accounts po nakalagay Pedro Castilla, Pedro the Spaniard. You saw yan, no? Okay. Next. This is Felipe Buencamino, played by the actor Noni Buencamino. Alam, di ba? Okay. Now, ano po ang political Buencamino? Para lang mas malinaw sa atin. Patapos na po ako. Si Felipe Buencamino later on would become a founding member of the Partido Federal. So, malinaw ang politika niya kung saan pupunta. Pero meron pang catch. Later on, naging conversation ng nationalista pa. Medyo magulo siya, no? Kasama ng Spanish government, biglang naging advisor na ginanto sa revolutionary government, tinatanggap yung offer ng Sherman Commission, okay? Sumali sa Partido Federal, mamaya nationalista naman siya. No? So may paninindigan po ang lalaki nito. No? Next. Next. Emilio Aguinaldo. Next. That's the Emilio Aguinaldo. Next. Okay. So, yung konsepto po ng bayani sa kultura natin, pag pinalikan nyo yung mga dictionary sa luma, ito po ay ilan sa mga attributes ng kinikilalang bayani. Kung hindi po ninyo alam, sa kultura natin, ang kahulugan ng bayani, lalo na bago tumating ang mga Espanyol, yung traditional Filipino society, mandinig pa ang bayani na pumapatay ng kalaban. At isa sa mga ginagawa niya, pugutan ng ulo ang kalaban. Okay? Nag-aalay siya ng sakripisyo. Isang tao mula sa ibang komunidad. Sa Visayas, ang tawag doon ay Banyaga. Alam niyo yung sabi ng Banyaga kaya, tama? Now, look at the attributes. Pasok ba si Antonio Luna sa ibang attributes? Oo, lalo na yung arrogante, no? Saka matapang. Matapang, may panindigan, arrogante, no? Makabayan, no? Next. Next. Now, sir, kung yan po ang bayani, mandirigma sa traditional society, paano mo papaliwanag na sa Rizal ay bayani? Ano ginamit na feather? Dito. Paano mo pa papaliwanag na si Rizal ay bayani? Okay? Sabi po sa isang study ni Alfred Macoy, no, doon sa Lens of the Party, meron siyang overview ng pagsusulat ng biography. At mukhang pumasok ang konsepto ng mga vita sancti, buhay ng mga santo, at ang padron, ang template ng buhay ni Cristo pagdating ng Spanish period. And in a way, I think, even the word of bayani later on would evolve. Okay, papasok yung element of Christianity. How will it evolve? From someone, a warrior who offers the life of another person, from being the sacrifice himself. At doon pasok si Rizal. Kaya may mga Rizalista eh. Tama? Kaya may mga Rizalista. Tingnan po ninyo. Rizal was born at the time when the Philippines was under Spain. Christ was born at the time when Israel was under the Roman Empire. Para sa lang kritiko ng mga pari. Rizal restored the eyesight of the blind. Oo, Talmudic siya. Si Jesus din po sabi sa Bible. Para sila, bago naman tayo, consumatum est. Dramatic death. At parang tinitingnan bilang pinuno ng kanilang mga bayan. Okay? So, of course, nakakatawa pag-umparan, pero yan po yung mentalidad sa likod na bakit tinatanggap si Rizal bilang Kristong Tagalog sa ibang mga lugar sa Pilipinas. Okay? Next. How about Ninoy? From politiko to bayani/martyr. Bakit overnight tinanggap si Ninoy bilang bayani? Alam niyo po kung bakit? Kasi yung mga symbols sa trajectory ng buhay ni Ninoy are not at all isolated. Meron na sa kanyang template ng martyrdom. Padre Burgos, Rizal, bago siya. At si Ninoy, habang nakakulong, pilit niya, ipinaparalel ang buhay niya kay Rizal sa writings niya. Parehas daw yung ginagawa nila ni Rizal. Okay? Now, tignan po rin ang trajectory ng buhay nila. Okay? Parang landed elite, parang nag-Ateneo, ironically. Parang naging kritiko ng gobyerno sa Pilipinas while they were away as propagandists. Parang umuwi despite a death sentence hanging over their heads. Okay? Wala pong
kasiguruhan na mabubuhay sila. And that gambling with their lives, in a way, enhance their prestige as leaders. Parang pinatay, parang dramatic deaths. Revolution of 1896, Revolution of 1986. Okay? So, yung nangyari kay Ninoy, those are signs, those symbols na pamilyar na sa atin. Sa isang bansa na lumaki na humahanga kay Rizal at kay Papa Jesus, madaling maintindihan. We can play the market now. Okay? Now, next. Next. That's Ninoy in the Port Bonifacio Hospital. Next. That's Ninoy inside the coffin. Okay? Kita niyo po yung exit wound sa baba niya. Tinamaan siya ng bala sa likod ng left ear, lumusot sa cheek. Next. Sige po, nag-example. Yung isa-summarize ko na. Let's go to the slide about sige, dyan muna tayo. Two slides, 3 slides more po. Okay. Sir, how about the contributions of the other heroes? Yung pelikula po, nag-focus sa contribution ng isang bayani na hindi natin gano'ng pinapansin. Lalo na sa pelikula, Rizal Bonifacio lagi, di ba? At kumpara po kila Rizal at Bonifacio, ihamak na mas maraming kapintasan itong mga ito. No? Okay? Pero sabi nga ng director, wala pa tayong hero sa film na badass. Yan yung target. Sabi nga, oo nga, si Gandhi, sinuna. No? Now, what about their contribution? So, sabi po ni Bonifacio, ang puli ng bayan kung nasa Ayunas, pagkat ginawa niya ay para sa lahat. Hindi ko po sinasabi kapag nag-cite ako ng mga Rizal passages later, okay, na mali si Bonifacio at ang mga Pilipino na nag-ibagsigan noong 1896. Una, wala naman sila George na discover ng katipunan. Tama? Okay. Hindi po natin dinungsgang mali. Pero tingnan po natin yung naging proseso ng pagbubuo ng bansa. At ang mga krimen katulad ng pagpatay kina Bonifacio at Luna ay mga sugat sa konsensya natin na hindi dapat pinakalimutan kundi binabalikan para alam natin kung saan natin itutuloy yung proyekto ng pagbubuo ng bansa. Okay? Next. Sabi po ni Julie na Magdamante, Gregorio de Jesus, no? Pag sikaw ang magkaroon ng anumang karunungan na tumutulong sa kanyang hiling upang pakinabangan ng bayan. Palagi ko po itong sinasayang pinapakita ko sa mga estudyante. Kasi po ang paksa na ito ay kabayanihan. Magandang pag-usapan ang konsepto ng kabayanihan pag meron kayo ng pelikula. Paano po maging bayani? Look at this guy. He's full of thoughts as well as virtues. Paano po maging bayani? Sa kasalukuyan pa naman. Kung ang konsepto ng bayani ay nag-evolve through time, baka kailangan natin i-identify today. Yun ang konteksto nila. Ano ang konteksto natin ngayon? At paano magiging bayani? Sabi po ni Gregorio de Jesus at ito yung pinakamadaling ituro sa mga bata. Hindi nyo po kailangan mamatay. Sir, are you inviting us to commit suicide para maging bayani? No. Okay? Ito po yung pinakamadaling punto. Okay? Strive to acquire knowledge or skills so that later on your country can also benefit from it. That's Gregorio de Jesus. Simple, no? Nasarap maging bayani. Next. Emilio Jacinto. Siya po isa sa favorite hero ko dahil lahat ng buhok niya napunta sa kabila. Hindi nag-claim niya, masay. Now, ilan taon si Jacinto na sumali sa Katipunan? Kung tama po naalala ko, 18, meron ka Cartilla when he was 19. Okay, so ang sarap i-highlight sa mga estudyante na ang ating mga bayani ay mga tao rin. Marami sa kanila nasa kabataan, pinili nila ng bubugi na bayan. Okay? Next. This is where I am. This is where I am. Nakakatawa ang Luna, pero ang sakit din. Tama? Para siyang Noli Me Tangere. We laugh at our faults, we laugh at our defects and weaknesses, pero we're also hurt. Pero tingin mo kulang tayo sa mga ganitong palabas. Yung mapapag-isip tayo, ano ang mali sa ating lipunan? Di ba nangyari kay Luna, nangyayari pa rin ang kayo? Napakarami pa rin traitor na nagpupumilit na makabayan sila. Tama? Napakarami pa rin ang mga tao gustong gumawa ng tama, pero in the end, they all face bad. Heartbreaks and frustrations, even death. Okay? Now, sabi po nila sa through Padre Florentino sa El Filibusterismo, our misfortunes are our own fault. Let us blame nobody else for that. But as long as the Filipino people do not have sufficient vigor to proclaim, head high and chest bare, their right to a life of their own in human society, and to guarantee it with their sacrifices with blood if necessary, might give them independence. What is the use of independence of the slaves of today will be the tyrants of tomorrow, and no doubt they will, for whoever submits to tyranny loves him. Anong saysay ng kalayaan? Kung ang mga inaapi na yun, ang siya namang pagkakalihagian sa inaarap. At walang tudang gagawin nila, sapagkat sino man ang lumuyo ko sa pang-aapi ay mahal ng pang-aapi.
Do we have homegrown tyrants and oppressors after the Spaniards left? Kita-kita pa natin pa lang nila Luna, no? Kita niyo, no? Nung nawala ang mga Spanyol, the Filipinos wanted to fill in that gap, that vacuum in power. And they were killing each other for that. Okay? Now, bakit masakit panoorin ang General Luna? Because it punctures holes on the glorious canvas that is the Philippine Revolution. Lahat ng romantic notions mo ng Philmore at Philippine Revolution, makikita mo, dito pala ng politika dati. Should we shift our students from realizations like this? The answer is no. Siguro po kaya tayo hindi nakakawala sa kasaysayan at inuulit-ulitan natin kasi hindi natin alam ang kwento. At hindi natin, kung minsan kung alam naman natin, pinipilit natin huwag itong ikwento. Sinasanitize natin. Okay? May nagtanong, sir, yung ba pagpatay kay Luna papakita sa pelikula? Oo, in full glory. Makikita mo lahat, no? Pero kung masakit ba yun, tingin ko dapat yun yung epekto sa atin. Okay? Ano po ang main thesis no, ng pelikula? Sabi po, ang mga problema ng Pilipinas ay problema ng transition mula sa pagiging family-centered, papunta sa pagkukuha ng isang mas abstract, ngunit mas malawak na konsepto ng nasyon o bansa. Hindi naman ng mga Pilipino, laging inuuna ng pamilya. At yan din, ang sakit natin. Sabi nila na, di ba? Kaya ng Pilipino na magbuwis ng buhay para sa kamag-anak, pero para sa isang prinsipyo pakabayan. Okay? Sa Pilipinas po, ang corruption is more fun. It's also a family thing. Actually, benefit pa rin yan, di ba, ng pamilya. Now, ito po yung magandang i-highlight sa mga estudyante. Hanggat wala tayong horizontal comradeship, hindi natin nakikita ang ating sarili bilang mga magkakapatid at mamamayan. Palagi po natin iisipin, ang hangganan ng ating interes ay pamamilya lang. At yan po yung sinusubukang ihatid na mensahe ng pelikula. Okay? Baka pwede natin i-transcend. At baka ito ay isang step. Nasasyak ang mga tao pag napanood ko na nangyari kay Luna. Pero sa totoo lang, dapat alam po ito ng lahat ng Pilipino. Tama? Now, ang pagkukulat ko na ito ay nasa kamay ninyo bilang mga guro. I thought of shifting to business art when I was in second year college. Because I came from a poor family and I thought baka mas may pera sa business art. But then, I fell in love with history and the rest is history. Okay? At sana po, kayo bilang mga guro, alam ko minsan nagiging tawag dito, nagiging mechanical ang lahat, nagiging routinary ang lahat. Sana po, never lose that fire to teach and to inspire a younger generation of Filipinos. Okay? Hindi po natin mamahalin ang isang bayan na hindi natin kilala. At hindi natin maglilingkuran ng isang bayan na hindi natin mahal. Lamang po, mabuhay kayo. Maraming salamat.